Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi? Di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo? O eto na, pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para saan napatunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka-ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas. Na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Ibig sabihin, if the President of the Philippines will be released by the ICC, ay hindi po tatanggapin ng Pilipinas kasi hindi daw tayo dapat nakikipag-ugnayan sa ICC at wala daw tayong koneksyon sa ICC. So kung magre-request daw ang company Inday Sara na iuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, it's as if you are cooperating na with the ICC. So ibig bang sabihin nito, dapat na tayong makinig sa ICC? Ano ba talaga? Makikinig tayo o hindi? Hindi, Claire, ang problema lang dito, yung utak mo. Ang problema dito yung utak mo. Unang-una sa lahat, wala kang karapatang buwakan ng shit ka. Napigilan si Pangulong Duterte na umuwi ng Pilipinas dahil Pilipino siya, putang ina ka. Ikaw nga, Pilipina ka Blue eyes ka pa. Blue eyes ka, pangu ka naman. Nagpapanggap kang Amerikana, di ka namang Amerikana. Kamukha ka naman ni Gagay. Mukha kang tindera sa palengke. Walang talipapa sa Amerika. Kaya wag ka mag-blandi-blandi ng mata, hindi pala. Mag-blue eyes, ha? May binabagayin yung blue eyes. Pag nag-blue eyes ka, siguraduhin mo, magpa-blandi ka na din. Walang hiya ka. Natatandaan ninyo ng panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lockdown ang Pilipinas. Lockdown, ibig sabihin nakakandado, sarado. Walang makakalabas, walang makakapasok. Walang makakapasok na kahit na sinong lahi. Dahil ba kontaminado. Pero kapag OFW, Pilipinong uuwi, may sakit, may ketong, o namatanda yung kinulam, basta uuwi ng Pilipinas dahil Pilipino yan, bubuksan natin yung pintuan natin kasi bahay niya to. Siya ay isang Pilipino kaya dapat umuwi siya dito. Ano tong sinasabi nitong tolongges na si Claire Castro na hindi pwedeng pauwiin dito si Pangulong Duterte dahil desisyon yan ng ICC. Ang desisyon namin itapon siya ganun ba yun? So inaamin ba ninyo na talagang personal na desisyon nyo na itapon itong si Pangulo? Huling-huli sa sariling bibig itong spokesperson ng spokesperson ng Malacanang yan. So madako naman tayo rito. So move on na tayo sa tatanga-tanga na yan. Dahil alam naman natin si Claire Castro, wala naman talagang utak yan. Simula nung siya ay naging palamunin na ng gobyerno, pati yata tae ng aso ng Malacanang kakainin nito at sasabihing mabango. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Yes, kasi bakit ka magtatago? Ang yabang mo, Tore. Ang yabang mo, Marbil. Jean Fajardo, sinungaling ka naman, di ba? Sana magpunta ka dito. Ngayon, pagka kayabang-yabang ninyo, demand-demanda na naman kayo ng sedition. Pero pag para na sa bayan, yung pinag-uusapan, alam nyo, ang lakas ng loob nyong mag-file ng sedition sa mga normal na mga vlogger. Pero yung pagtatraidor nyo sa bayan, ano ang tawag dyan? Yung pagiging traidor, di ba mayroon ding yan? Meron ding kaso yan, yung treachery na yan. Ano bang tawag sa kaso na yan? Kapag ikay nag-traidor sa bayang Pilipinas, dapat pinupugutan ka ng ulo, dapat ganun hindi ba? So ibig sabihin, ayaw nyong humarap dyan, ayaw nyong matanong, alam nyo na mali kayo. Inaamin nyo na ba na mali kayo? Ganito na lang, mag-presko na lang kayo. Jean Fajardo, total mahilig ka namang mag-presko Sabi mo, ito pong presko na to ay kasagutan kay Amy. Hindi na po kami aatin dyan. Kasi po, kami po ay lumabag sa batas. Hindi po namin sinunod yung batas natin sa Pilipinas na dapat dumaan sa due process itong si Pangulong Duterte. Kami po ay napag-utusan lamang ng mga bossing namin. Sino bang boss namin? Si Marbil. Ngayon si Marbil magsasalita din. Sinong nag-utos sa akin? Si SILG. Siyempre si SILG magsasalita din. Sino nag-utos sa akin? Yung kuya ko. Sa DOJ. Si kuya DOJ. Sino nag-utos sa iyo? Nag-utos sa akin si Bantag. Umamin na lang kayo.
Umamin na lang kayo. So, sabihin nyo na, hindi, ano, kami talaga may kasalanan dyan. Ganun na lang, para hindi na namin kayo i-expect dito tapos na boxing. Ang hilig nyo. Di ba, nasa na kayo ngayon? Umatras sa mga dila. Biglang tago na, tago. Paano yan? So, kung halimbawa, hindi kayo atin ulit sa susunod, issuehan kayo ng contempt order. Sino manghuhuli sa inyong mga hayop kayo? Huhulihin ba kayo ni Torre? Ipoposes ba ni Torre yung sarili niya? Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pangiislab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Amy Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung Kukonsultahin yung legal department? May ganyan pala. May ganyan palang proseso. Well, kung yan ang proseso, tama lang yan. Dapat sumusunod tayo sa proseso eh. Pero may ganyan palang proseso. Diyan ba sa Congress, pagka nagpapatawag, nagpapasubpina, at saka nagpapa-contempt, dumadaan din kaya sa ganyan, due process yan, na finire-refer muna sa Justice, Committee on Justice, eklabu. Pero kung yan yung proseso, okay lang, wala nang problema. pipirma ba siya o hindi sa sabpina. Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kahit 3 resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Amy ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ, as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government, already visited The Hague. Nako, Diyos ko. From the DOJ, already visited The Hague. So, ibig sabihin, sinungaling talaga si Boying Rimulya? Ganun ba yun? Na lagi niyang sinasabi, hindi, di tayo makikipag-coordinate, blah, 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 blah. Pero, nagaano na pala yan, na napupunta-punta na yung mga representante nila sa The Hague. So anong klaseng to? Bakit ganito? Bakit nagsisinungaling yung mga public servant natin? Hindi ba dapat pag sinungaling, tinatanggal na dapat yan? At saka tama ka dyan, Amy ha. Kahit na mukha kang may tama ka dyan ha. Kasi yun na mismong taga-ICC sa The Hague. Nung na-interview ng mainstream media, anong sabi? Gobyerno mismo natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte sa ICC. Isinuko siya sa ICC. Isinuko ba siya sa Interpol? Hindi. Isinuko siya sa ICC. Isinakay siya sa isang eroplano, idiniretso siya sa ICC. So kanino nakipag-cooperate, coordinate ang gobyerno? Di sa ICC. So tayo mismo, nakakahiya nga tayo sa madlang people sa ibang bansa eh. Nakakahiya tayo kasi imaginein mo tayo mismo nagkanuno sa sarili nating kalahi. Samantalang itong Russian na vlogger nandito pa sa Pilipinas hanggang ngayon. At siya ay nandiyan dyan sa may bikutan, natutulog siya ngayon dyan. Hindi pa siya napadideport. Bakit? Kasi may due process. So sa mga banyaga, sa sarili nating bayan, may due process. Yung mismong residente natin, citizen natin, 80 anyos, ibig sabihin 80 years old nang nakatira sa Pilipinas. Dito bumuboto, naging mayor, piskal, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas, pumatay ng mga kriminal, tapos ipinamigay natin. Anong klaseng bayan tayo? Mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Dating Chief of the Philippine National Police at Senatorial Aspirant Ting Lacson mukhang kakalas na di umano at di mapipigilang binasag ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampal ng kahiyan at katotohanan ang mga di umano'y sangkot sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte.
Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Matapos ang pananahimik, mukhang nagkalaglaga na di umano at tila may kakalas na sa partido ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Matapos ang tila pananahimik, senatorial aspirant at dating senator na si Ping Lacson, matapang na nagsalita na at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahihiyan. Di man pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabulastugan ng administrasyong Marcos kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ping Lacson, hinikayat ang Marcos administration huwag talikuran si Duterte. Nanawagan si dating senator at ngayon senatorial candidate Ping Lacson sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nahaharap sa Crimes Against Humanity charges sa International Criminal Court or ICC. Ito ay hindi usapin kung ikaw ay sang-ayon o tutol sa naging pamamalakad ni Duterte. Ito ay usapin ng prinsipyo at pananagutan ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino. Huwag nating isantabi ang obligasyon natin sa kapwa natin mamamayan. Ayon kay Ping Lacson, sa isang pahayag, ipinaalala ni Lacson na ang gobyerno ay may tungkulin hindi lamang bilang isang administrasyon kundi bilang kinatawan ng bawat Pilipino, kabilang na ang mga nahaharap sa kaso sa labas ng bansa. Higit pa sa pagiging dating Pangulo ng ating bansa, sa FPRRD ay isang Pilipino na nahaharap sa paglilitis sa isang international na korte. Hindi dapat makalimot ang ating pamahalaan sa tungkulin nitong magbigay ng suporta sa lahat ng Pilipino kahit pa sa mga napatunayang may sala at nahaharap sa sentensya sa labas ng ating jurisdiction. Pahayag ni Lacson. Binigyang diin din ni Lacson na hindi dapat maging batayan ng politika sa pagbibigay ng proteksyon at tulong ng gobyerno. Giit niya, kung nagagawang tumulong ng gobyerno sa mga Pilipinong nasasangkot sa kaso sa ibang bansa, bakit hindi sa isang kapwa Pilipino na dating naging leader ng bansa? May prinsipyo tayong sinusunod na kahit sinong Pilipino, anuman ang antas ng kanilang pagkakasangkot sa batas, ay karapat-dapat na tumanggap ng legal na tulong at suporta mula sa pamahalaan. Dagdag ni Lacson, sa gitna ng kontrobersiya sa pagkakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso sa ICC, nanindigan si Ping Lacson na ang gobyerno ay dapat maging patas at makatao, alinsunod sa obligasyong moral at legal na protektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino kahit saan mang panig ng mundo sila naroroon. Dagpa ni Ping Lacson, ang suporta ng gobyerno ay para sa lahat ng Pilipino. Sa kabila ng anumang hamon, naniniwala si dating Senator Ping Lacson na dapat manatili ang suporta ng gobyerno sa bawat Pilipino, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa paglilitis sa International Criminal Court. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling mahalaga ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Ang mensaheng nito ay isang paalala na ang pagtutulungan ay pundasyon ng isang matatag na bayan. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung tsura. O, papayag ang Senado na ganyan. Di ba? Papayag ang Senado na ganyan. Chis Escudero, papayag ka, ginagawa kayong tanga nitong gobyerno na to. Sa Congress ba pipili to? Oh, pinapupunta pa naman tayo dyan sa Congress. Itong mga vloggers, kasama yung mga vloggers. O, nakasumpina na. Gawin kaya natin yan. Putang ina, sigurado kulong kami kinaumagahan. O, kami pa mga ordinaryong nilalang ha. Na kahit na papaano may naitutulong sa ekonomiya. Oh, sigurado kung di kami aatin, sibak kami, kulong. O, samantalang itong mga to, puta, pasahod ng bayan. Maraming tanong ang mga Pilipino, tas yung mga pasahod ng mga Pilipino, puta, hindi mo matanong itong mga kupal na ito. O, nasa nung hustisya dyan? O, akala, di ba mahilig kayo magpa-interview, Jean Fajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba?
Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi? Di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo? O eto na, pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para sana patunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Ibig sabihin, if the President of the Philippines will be released by the ICC, ay hindi po tatanggapin ng Pilipinas kasi hindi daw tayo dapat nakikipag-ugnayan sa ICC at wala daw tayong koneksyon sa ICC. So kung magre-request daw ang kampo ni Inday Sara na iuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, it's as if you are cooperating na with the ICC. So ibig bang sabihin nito, dapat na tayong makinig sa ICC? Ano ba talaga? Makikinig tayo o hindi? Hindi, Claire. Ang problema lang dito, yung utak mo. Ang problema dito yung utak mo. Unang-una sa lahat, wala kang karapatang buwakan ng shit ka. Napigilan si Pangulong Duterte na umuwi ng Pilipinas dahil Pilipino siya, putang ina ka. Ikaw nga, Pilipina ka Blue eyes ka pa. Blue eyes ka, pangu ka naman. Nagpapanggap kang Amerikana, di ka namang Amerikana. Kamukha ka naman ni Gagay. Mukha kang tindera sa palengke. Walang talipapa sa Amerika. Kaya wag ka mag-blandi-blandi ng mata, hindi pala. Mag-blue eyes, ha? May binabagayin yung blue eyes. Pag nag-blue eyes ka, siguraduhin mo, magpa-blandi ka na din. Walang hiya ka. Natatandaan ninyo ng panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lockdown ang Pilipinas. Lockdown, ibig sabihin nakakandado, sarado. Walang makakalabas, walang makakapasok. Walang makakapasok na kahit na sinong lahi. Dahil ba kontaminado. Pero kapag OFW, Pilipinong uuwi, may sakit, may ketong, na matanda yung kinulam, basta uuwi ng Pilipinas dahil Pilipino yan, bubuksan natin yung pintuan natin kasi bahay niya to. Siya ay isang Pilipino kaya dapat umuwi siya dito. Ano tong sinasabi nitong tolongges na si Claire Castro na hindi pwedeng pauwiin dito si Pangulong Duterte dahil desisyon yan ng ICC. Ang desisyon namin itapon siya ganun ba yun? So inaamin ba ninyo na talagang personal na desisyon nyo na itapon itong si Pangulo? Huling-huli sa sariling bibig itong spokesperson ng spokesperson ng Malacanang yan. So madako naman tayo rito. So move on na tayo sa tatanga-tanga na yan. Dahil alam naman natin si Claire Castro wala naman talagang utak yan. Simula nung siya ay naging palamunin na ng gobyerno, pati yata tae ng aso ng Malacanang kakainin nito at sasabihing mabango. Kailangan mapaintindi natin sa tao, mapaintindi natin sa tao na kinidnap talaga si Pangulong Duterte at may mga darating pang mga warrant of arrests doon sa mga talagang akusado. Conspirator lang si Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa ang chief of police noong mga panahon na yan, even in Davao. So ngayon sila yung talagang sangkot dyan at talagang nakafront dyan. Ngayon sila talaga yung tatargetin dyan after nitong kay Pangulong Duterte. So malalaman natin ngayon dito kung mapapapayag natin ang lahat ng mga partido na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, at least pag lumabas yung mga warrant na yan sa Interpol po, targis na yun, wala pang red notice. Wala pang red notice. Naglululundag ng mga hayop. Pag dumating yan, at least alam natin, napag-usapan na natin sa Senado ang due process, lalabas yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest, isa-serve natin sa dito sa tao, tapos yung tao iaapila yan, or tayo dadalhin natin yung tao sa local court at doon natin pag-uusapan kung siya ba ay dapat ipadala doon o hindi, extradition treaty. Di ba? So importante ito kasi baka akala nyo nag-aano lang si Amy Marcos dito, naghuhukay lang siya para sumikat. Kasama na yun. Wag nating iboto si Amy Marcos dahil enough na kahit anong mangyari dito sa hearing na to, one Marcos is enough. Para i-expose ang lahat ng kagaguhan ng mga Marcos na yun. Walang matinong Marcos. Magalit ng lahat ng Marcos sa Pilipinas kung gusto nilang magalit. Pero sa ginawa nitong mga Marcos na to, mula pa sa tatay, sa nanay, hanggang sa mga kapatid, hanggang ngayon, sa ginagawa nilang kahayupan sa bayang Pilipinas, wala na dapat Marcos ang manalo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Diyan sa Ilocos, bahala sila dyan.
Gusto nila lumubog sila dyan dahil puros mga kengkoy. Dahil puros mga kengkoy mga yan, bahala sila. Ito, pakinggan natin itong balitang to. Sir Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung tsura. Papayag ang Senado na ganyan. Di ba? Papayag ang Senado na ganyan. Chis Escudero, papayag ka ginagawa kayong tanga nitong gobyerno na to. Sa Congress ba pwede to? Pinapupunta pa naman tayo dyan sa Congress. Itong mga vloggers, kasama yung mga vloggers. Nakasubpina na. Gawin kaya natin yan. Putang ina, sigurado kulong kami kinaumagahan. Kami pa mga ordinaryong nilalang na kahit na papaano may naitutulong sa ekonomiya. Sigurado kung di kami aatin, sibak kami kulong. Samantalang itong mga to, puta pasahod ng bayan. Maraming tanong ang mga Pilipino, tas yung mga pasahod ng mga Pilipino, puta hindi mo matanong itong mga kupal na ito. Nasaan ang hustisya dyan? Akala, di ba mahilig kayo magpa-interview, Jean Fajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba? Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tangina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi, di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo. Eto na, pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para saan napatunayan sa buong mundo, kung gaano na lang ka-ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas. Na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Hindi ba? So, nasa na? Natakot? Takot na? Takot? Bakit kayo takot? Kung wala kayong tinatago, ba't kayo matatakot? Kung bakit, di ba? Yan na sinasabi nyo. Itong mga vlogger, ang tatapang nyo Tatapang ng mga vlogger. Tapos pagdating dito, hindi naman magsisisipot. Dito kayo magyabang. Ayan tinapatawag kayo sa Senado. Bakit kayo magtatago sa palda ni Claire Castro at saka ni Bersamin? Sinabi na nga ng presidente na umatin kayo lahat. Bakit hindi kayo nagsisiatin? It is, sabi nga nila di ba si Boying ang laging nagsasabi niyan? Flight is a sign of guilt. Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi ba umaalis kayo, hindi kayo nagpunta rito? So ibig sabihin, lumayas na kayo. Flight is a sign of guilt, di ba? Silence is a sign of guilt. Nasan kayo ngayon? Bakit ayaw nyo pumunta rito para magpatuloy pa yung kasinungalingan nyo? Sanay naman kayo magsinungaling so ngayon, wala rin pala kayo. Puros lang kayo yabang. Sinisita nyo yung mga vlogger Vlogger na nga lang kami, maliliit na tao lang kami. Natatakot kami sa mga congressman na may natural. Ito ngang mga to, mga general na mga coronel general at mga star general natatakot pa. Kami pa kaya ng mga vlogger? Dito ako diyan ako humahanga, kanila Paduano, kanila Barbers, kanila Abante. Diyan ako sa kanila nabibilib. Lumalabas, mas may bayag pa itong mga nasa Tricom. Kasi at saka sa Quadcom, mantakin mo lahat kahit general pinakukulong ng mga yan. Pag di umatin kahit sino pa yan, si Harry Roque nga nagtatago pa rin hanggang ngayon dahil dyan etong mga senador, asan na? Nga. So ano na ngayon? Nasaan na ngayon yung tapang na itong mga patay gutom sa interview? Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Yes, kasi bakit ka magtatago? Ang yabang mo, Tore. Ang yabang mo, Marbil. Jean Fajardo, sinungaling ka naman, di ba? Sana magpunta ka dito. Ngayon, pagka kayabang-yabang ninyo, demand-demanda na naman kayo ng sedition. Pero pag para na sa bayan, yung pinag-uusapan, alam nyo, ang lakas ng loob nyong mag-file ng sedition sa mga normal na mga vlogger. Pero yung pagtatridor nyo sa bayan, ano ang tawag dyan? Yung pagiging tridor, di ba meron ding yan? Meron ding kaso yan, yung treachery na yan. Ano bang tawag sa kaso na yan? Kapag ikay nag-tridor sa bayang Pilipinas, dapat pinupugutan ka ng ulo, dapat ganun hindi ba? So, ibig sabihin, ayaw nyong humarap dyan, ayaw nyong matanong, alam nyo na mali kayo. Inaamin nyo na ba na mali kayo? Ganito na lang, mag-presko na lang kayo. Jean Fajardo, total, mahilig ka namang mag-presko Sabi mo, ito pong presko na to ay kasagutan kay Amy. Hindi na po kami aatin dyan.
O kasi po, kami po ay lumabag sa batas. Hindi po namin sinunod yung batas natin sa Pilipinas na dapat dumaan sa due process itong si Pangulong Duterte. Kami po ay napag-utusan lamang ng mga bossing namin. Sino bang boss namin? Si Marbil. O ngayon si Marbil magsasalita din. Sinong nag-utos sa akin? O si SILG. O siyempre si SILG magsasalita din. Sino nag-utos sa akin? Yung kuya ko. Sa DOJ. O si kuya DOJ. O sino nag-utos sa iyo? Nag-utos sa akin. Si Bantag. Hindi, umamin na lang kayo. Umamin na lang kayo. So, sabihin nyo na, hindi, kami talaga may kasalanan dyan. Ganun na lang, para hindi na namin kayo i-expect dito tapos na boxing. Ang hihilig nyo. Di ba, nasa na kayo ngayon? Umatras sa mga dila? Biglang tago na, tago. Paano yan? So, kung halimbawa, hindi kayo atin ulit sa susunod, issuehan kayo ng contempt order. Sino manghuhuli sa inyong mga hayop kayo? Huhulihin ba kayo ni Torre? Ipoposes ba ni Torre yung sarili niya? Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pang-iisnab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Amy Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung Kukonsultahin yung legal department? May ganyan pala. May ganyan palang proseso. Well, kung yan ang proseso, tama lang yan. Dapat sumusunod tayo sa proseso eh. Pero may ganyan palang proseso. Diyan ba sa Congress, pagka nagpapatawag, nagpapasubpina, at saka nagpapa-contempt, dumadaan din kaya sa ganyan, due process yan, na finire-refer muna sa Justice, Committee on Justice, eklabu. Pero kung yan yung proseso, okay lang, wala nang problema. pipirma ba siya o hindi sa sabpina. Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kahit 3 resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Amy ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ, as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government, already visited The Hague. Nako, Diyos ko. From the DOJ, already visited The Hague. So, ibig sabihin, sinungaling talaga si Boying Rimulya, ganun ba yun? Na lagi niyang sinasabi, hindi, di tayo makikipag-coordinate, blah, 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 blah. Pero, nag-ano na pala yan, na napupunta-punta na yung mga representante nila sa The Hague. O so, anong klaseng to? Bakit ganito? Bakit nagsisinungaling yung mga public servant natin? Hindi ba dapat pag sinungaling, tinatanggal na dapat yan? At saka tama ka dyan, Amy ha. Kahit na mukha kang may tama ka dyan ha. Kasi yun na mismong taga-ICC sa The Hague. Nung na-interview ng mainstream media, anong sabi? Gobyerno mismo natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte sa ICC. Ha? Isinuko siya sa ICC. Isinuko ba siya sa Interpol? Hindi. Isinuko siya sa ICC. Isinakay siya sa isang eroplano, idiniretso siya sa ICC. So kanino nakipag-cooperate, coordinate ang gobyerno? Di sa ICC. So tayo mismo, nakakahiya nga tayo sa madlang people sa ibang bansa eh. Nakakahiya tayo kasi imaginein mo tayo mismo nagkanuno sa sarili nating kalahi. Samantalang itong Russian na vlogger nandito pa sa Pilipinas hanggang ngayon. At siya ay nandiyan dyan sa may bikutan, natutulog siya ngayon dyan. Hindi pa siya napadideport. Bakit? Kasi may due process. So sa mga banyaga, sa sarili nating bayan, may due process. Yung mismong residente natin, citizen natin, 80 anyos, ibig sabihin 80 years old nang nakatira sa Pilipinas. Dito bumuboto, naging mayor, piskal, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas, pumatay ng mga kriminal, tapos ipinamigay natin. Anong klaseng bayan tayo? Proud pa ba kayo na Pilipino kayo na ganito nangyayari sa atin? And perhaps even met the president of the ICC in Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City. Wala silang jurisdiction, paano silang nakakahingi?
ng mga ganitong dokumento. Hindi ba nakakatakot 'yan? Kung halimbawa, isang korte sa ibang bansa pumunta rito sa Pilipinas. Tapos bigla na lang magtanong-tanong sa tao, magtanong-tanong sa mga pulis, magtanong-tanong kung kani-kanino. Ano bang tawag natin pag ganon? Wala ka sa jurisdiction mo, ginagawa mo yan, tapos kinukuha mo impormasyon ng mga citizen namin. Ang tawag dyan, espionage. Nag-i-espiya ka na yan. Oo, masama-masama na yan, di ba? Oo, pinaparusahan na dapat ng kahindik-hindik yan. Pero pucha yan, bakit nangyayari dito yan? Hindi tayo makikipag-cooperate, pero nakakapag-imbestiga sila dito na wala silang jurisdiction. Ibig sabihin, lahat ng nakuha nilang information, considering that they don't have any jurisdiction here in the Philippines, walang basihan lahat yan. Baka mamaya niyan, gawar rekto lang yan. At ilang hospital records sa East Avenue Medical Center na naging basihan umano ng ICC sa pag-issue ng warrant sa dating Pangulo. Sinilip din ang tungkol sa Oplan pursuit na tungkol daw sa pag-aresto kay Duterte at una nang binanggit ni CIDG Chief General Torre. Sinasabing may 80 pahina ito. Baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Batos. I'm waiting. Maging ang eroplano kung saan isinakay si Digong papuntang The Hague, napansing pareho sa eroplanong sinakyan ni PBBM noon. Magsasagawa pa raw ng susunod na pagdinig ang Senado tungkol dito. Sa hiwalay na interview naman, sinabi ni Senator Bato na susubukan niyang mag-apply ng visa para makapunta sa The Hague at bisitahin si Duterte. Ayan mga bossing, sa totoo lang sa totoo lang, nakakalungkot itong ganitong nangyayari sa bayan natin. Na ultimong mga taga rito sa atin, kayang-kaya na lang nilang ipamigay. Ay, nako. O hindi ba, nakakahiya? O anong sabi ni, tingnan natin kung ano sabi ng spokesperson ng palasyo. Wait lang O yan, hanapin lang natin yung masasabi ng spokesperson ng Senado. Pero ito, wag daw gamiting blanket ha. Wag daw gamiting blanket ng Malacanang yung executive privilege para hindi na umattend dito. Sabi ni Amy, pakinggan natin tong kanyang isa pang statement. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi to pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang. Kaya po meron tayong Congress, Senate, and Supreme Court. At meron tayong 3 branches of government yan. Ang legislative, which is gumawa ng batas. Tinan nyo ha. Sila ang tagagawa ng batas. Pero hindi po senador at saka mga congressman ang dapat mag-interpret nung batas na ginagawa nila. Ang dapat na nag-i-interpret nun, alam nyo kung sino? Supreme Court. So Supreme Court ang may say kung anong ibig sabihin nitong batas na ito at kung ikaw ba lumabag ka sa batas na to o hindi. Kasi imagine, kung ako congressman, ako gumagawa ng batas, o di gagawin ko yung batas pabor sa akin. Kung yung sa pagkakaintindi ko, doon ko idadalhin sa pagkakaintindi ko, kami gumagawa niyan itong katotohanan niyan. Kung ganoon, di sila nang may monopoly ng batas sa Pilipinas. Di lahat na lang ng gusto nilang kasuhan, di guilty na kagad kahit sa kanila pa lang. Hindi ba? So kaya merong judiciary. Yung judiciary, sila po ang pwedeng mag-interpret, magbasa ng batas. Yung ginawa ni Amy na batas, yung mga implementing rules and regulation ni Amy, meron silang interpretasyon, pero yung final na may say, whether your interpretation is correct or wrong, dyan sa Supreme Court. Kaya nga, merong oral argument. Supreme Court ang nagde-decide. Kukumbinsihin mo, Supreme Court. Kung halimbawa, merong butas tong batas na ito. Magsasampa ako ng temporary restraining order para itong batas na ito ay hindi magamit. Ngayon, magkakaroon ng oral argument niya, magtatalo-talo yung mga magagaling na mga huwis dyan. Ipaliliwanag sa'yo, ipaliliwanag mo sa kanila. It's either mananalo ka. Pag nanalo ka, and then, yun na yung magiging jurisprudence. Yun na yung magiging interpretasyon dito sa specific na batas na ito. Mga hayop kayo. So ganun yun, kaya nga meron pang executive. Ngayon yung executive naman, siya naman ang nag-i-implement. Hindi nag-i-implement yung itong Congress. Halimbawa yung Kongreso gumawa ng ayuda AKAP. Hindi pwedeng sila na ngayon nag-implement, sila na ngayon gumawa ng batas, sila pa yung mag-i-implement. Hindi pwedeng dapat na mag-i-implement nun, executive. Sino yung executive? Sino yung mga opisina niyan? DSWD, tama? Kaya may check and balances. Diyan ngayon nagbabala-balanse ang lahat ng mga bagay. Kailangan magdebate yung tatlo para lumabas yung tama, iisa lang. Hindi pwedeng 3 versions of truth. Na napag sa ating konstitusyon. Ang totoo,
ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwan O nga, di ba? Kaya nga mayroong TAPS. Transparency, Accountability, Peace and Security. TAPS. Dapat talaga ang gobyerno mayroong transparency. Hindi ba? Kasi kung wala ng transparency, puta, hindi na natin alam kung anong ginagawa nila sa lahat. Kung hindi na sila pwedeng tanungin, nasa ng check and balances niyan. sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec. Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Tanga nga eh. Tanga kasi. Kaya ganyan. Salita ng salita. Daldal ng daldal. Hindi naman pala yun ang totoong posisyon ng presidente natin. Dapat nga sinusukol si Claire isampal sa pagmumukha niya yung sinabi niya. Sabi mo, hindi pipigilan ng presidente. Ikaw ang mouthpiece ng presidente. Bakit ngayon pinigilan? Anong masasabi mo? Fake news ka ba talaga? Sigurado ka ba, Claire, na yung mga lumalabas sa bibig mo ay talagang salita ni Pangulo o salita mo lang? Anak ng tinapay kasi tong Claire Castro na to, nuknukan ng chismosa eh. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At Tama, bakit? Kasi nga gastos yan kada hearing. So you have to justify na I need a second hearing, I need a third hearing kasi ipapa-approve mo yan pati sa budget ng sa treasurer ng Senado na the reason why inilalabas ko tong statement na ito na kulang kasi nga kailangan ko pa ng pangalawang hearing. So gumastos ang gobyerno dito tapos walang umattend. Tapos biglang magkakaroon na naman ng susunod na hearing, wala na namang attend. Paano ba yan? Baka nag-eleksyon na, hindi pa magsi-attend dyan. Tandaan ninyo. Ang Congress, kapag natapos yung kanilang, yung 19th Congress, pag natapos yan, tapos na din lahat ng mga iniimbestigahan nila. Dyan sa Congress. Pero dito sa Senate, hindi po dire-diretso po yan. Ito po ay Committee on Foreign Relations. So kung matatalo, ito si Amy, yung susunod na magiging committee chairman nitong Foreign Relations, pwede niya ulit diretso to, ituloy-tuloy to. Kaya baka naman sabihin nyo, kailangan natin iboto si Amy kasi kung hindi natin siya iboboto, hindi na to tutuloy. Itong investigasyon na to, kaya pa rin ituloy yan noong papalit sa kanya, wag kayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sa
sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.